Eto naman talaga ang tinutumbok ko. Eto yung gusto ko talagang sabihin sa inyo mga salon owners. Makinig, ha? Makinig mang mabuti. O kung may asawa ka dyan o may kapartner ka, tawagin mo muna. Makinig ha. Sinabi ko na hindi ka pwedeng mag-start ng salon. Mag-umpisa ng salon business kung hindi ka marunong sa services. Ngayon may nag-comment dito sa akin. Sabi niya, basahin ko lang. Di ba sabi mo na kapag salon owner dapat alam mo lahat? O ayan, alam niya na lahat. Ikaw mismo nagsabi niyan. Yan yung sinabi ko na dapat alam niyo lahat. Pero, may nag-comment, nag-reply sa comment na yon at natumbok niya yung gusto kong sabihin. Ito yung reply din niya. Yes, ma'am. Dapat alam lahat. Pero di ibig sabihin, di ka nakukuha ng mapagkakatiwalaan mong stylist kasi nga, di ba nga, paano kung magkasakit ka at di mo kaya gumawa, paano ng salon mo? At kaya dapat alam mo lahat para kung magkaroon ka man ng mga abusadong stylist, at least di matitenga ang salon mo habang wala sila at naghanap ka pa ng iba. That is based on my personal opinion and point of views. Good morning. Yun. Yun. Yan yung sinabi ko, no? Para malinaw. Magulo, di ba? Yan yun. Maraming salamat sa nagpatunay o nagbahagi ng kanyang kwento. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan nila. Maraming salamat dahil alam ko sa komentong yon, maraming nagbabasa, maraming nanonood, nag-aabang ng post natin. At dahil sa comment ng iba, nakita nila na yun pala yun, no? Kumbaga, sa Senado may pumukpok ng objection. Ay, hindi ba? Sustain yata. Basta. So, yun pala yun. Sinabi ko na hindi magsisimula pag di marunong. Pero, huwag niyong kakalimutang mag-hire ng ibang tao. Huwag niyong kalimutang kumuha ng mapagkakatiwalaang hairstylist. Napakagandang punto, no? Mapagkakatiwalaang hairstylist. Hindi lang siya hairstylist. Isa siyang mapagkakatiwalaan. Bakit? Alam niyo na, syempre, kung bakit hindi pwede yung hairstylist lang. Dapat yung mapagkakatiwalaan talaga. Marami ng kwentong ganyan. Hindi na lang natin babanggitin dahil may stress na naman sila. So, ang gagawin mo ngayon bilang salon owner, kailangan tumatakbo yung salon mo, kumikita kahit wala ka, kahit absent ka, kahit day off ka. Bakit? Hindi mo kayang palakihin yan kung wala kang sistemang ganyan. Anong gagawin mo? Meron kang 10 branch, dito ka duty sa branch 1. Pagka Tuesday, duty ka naman sa branch 2. Wednesday, doon naman sa branch 3. Thursday, doon naman sa branch 4. Mababaliw ka niyan. So, kailangan merong sistema, syempre, na paano tatakbo ang iyong salon kahit wala ka, kahit day off ka, kahit magkasakit ka, o basta, dapat kikita yan. Hindi pwedeng hindi kikita. Yan yung pag-isipan mo 1 taon. Start na ngayon. September na ngayon, di ba? Ay, August pala, sorry. August na ngayon. Meron ka pang 5 months. Isipin mo kung paano tatakbo yung salon mo at kikita nang wala ka, nang day off ka, di ka pumasok, nang absent ka. At pag masolusyonan mo yan, automatic, kaya mo nang magpalaki ng negosyo. Kaya mo nang yayaman. Hindi tayo maghabol sa yayaman. Automatic yan. Pag malaki na yung salon, marami kang branch, yayaman ka. Ang misyon lang natin, makapagbigay ng maraming trabaho, maraming empleyado. Hindi tayo manglalamang ng mga stylist, ng mga mabubuting hairstylist. Hindi tayo manglalamang. Maging mabuting salon owner po tayo. Bye-bye! Trabaho-trabaho pa tayo. At naniniwala ko na responsibilidad nating salon owners na mapalaki ang ating negosyo. Bye!